Ngayon ang Game 3 nitong Barangay Ginebra versus TNT. At syempre, lahat ng energy ni Coach Tim Con ay dyan nakafocus. Pero mukhang gusto pa rin gumawa ng paraan ng management sa pangunguna nito si Boss Al ng mas malaking tsansa sa Ginebra para magkampiyon. At yan ang dahilan kung bakit daw kinukonsidera nila ngayon na i-trade itong si Ben Adamos dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil itong Barangay Ginebra, napansin naman ninyo na si Adamos ay hindi rin masyadong nagagamit dito sa finals kahit na obviously ay kulang sila sa big man. Itong si Ben Adamos ay nakuha ng Barangay Ginebra mula dito sa Lord Port Patang kapalit ni Sidney Onmubere. Pero hindi pa rin nagagamit ng Ginebra itong si Ben Adamos at yan ang dahilan kung bakit ngayon marami nagsasabi na mukhang hindi ito bagay dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Sayang dahil 6'7" itong si Adamos. Kaya mas mabuti siguro na i-trade na lang ito dito sa Rain or Shine kapalit itong si Kit Datu. Dahil baka ito si Kit Datu yan magamit pa ng Barangay Ginebra. Ang problema kasi sa Ginebra, kapag itong si Japet Aguilar ay nauupo doon sa bench, wala silang ibang big man na magamit dahil nga si Adamos hindi gusto ni Coach Timco na gamitin sa finals. Ang nangyayari, nagsesentro si Justin Brownlee. So ang liit ng lineup nila. Ang nakasama pa dyan, na-injury itong si Joe Devance. So dahil may injury ito, hindi siya nakakapaglaro. Walang ibang big man na available sa Ginebra. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung hindi naman nila gagamitin itong si Adamos. Mas mabuti pa na i-trade na lang nila ito dito sa TNT, dito sa Rain or Shine kapalit ni Kit Datu. Kapag yan ang nangyari, magiging maganda ang sitwasyon ng Barangay Ginebra. Dahil syempre yan ang pwede nilang masabi na talagang malakas na lineup ngayon. Kung makukuha nila si Kit Datu, magkakaroon sila ng isang center talaga na magagamit. Dahil ito ay may post-up game at meron ding 3-point shooting. Kaya sa tingin ko yan ang bagay dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na yan ang gawin ng Ginebra, nakikita natin talaga yung advantage nila. So as it is, pwede nating masabi talaga na itong Ginebra ngayon, yan ang gagawin nila kung kinakailangan. Ang may mga magtatanong syempre kung papayag ba itong Rain or Shine sa isang Kit Datu for Ben Adamos trade. Sa tingin ko po pwede naman yan dahil alam nating independent team ang Rain or Shine at hindi yan papalugi sa mga trade. Pero hindi naman talaga sila malulugi dito dahil kung height at edad ang pag-uusapan, parehas lang itong si Kit Datu at itong si Ben Adamos. Ang isang problema dito nga sa Barangay Ginebra ay hindi nila nagagamit yung laro ni Adamos dahil sa tingin nila hindi ito fit bilang inside defender. Ito si Kit Datu pwede yung magamit dahil mas malapad ito dito kay Ben Adamos. So yan pwedeng gamitin ng Ginebra na post-up player itong si Kit Datu para sa kanilang lineup. Ngayon naman, itong Rain or Shine, pwede nilang i-give up yung si Kit Datu dahil meron naman silang Luis Villegas. Kung sakasakali na ito si Ben Adamos makuha nila, magkakaroon sila ng isa pang big man na merong tira sa labas katulad ni Bobelga. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko gagawin yan ng Barangay Ginebra ngayon. Nagagawa sila ng trade para masiguro na sila ay magiging maganda pa rin ang tsansa kahit pakawalan nito si Ben Adamos. Dahil si Ben Adamos nga hindi naman nagagamit, at least ito si Kit Datu mas malaki tsansa na iyan ay maging significant part ng rotation ni Coach Tim Cone dahil yan na kinakailangan nila para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa dito sa TNT Tropang Giga. Dahil syempre yung short rotation, yan talaga medyo nakakasakit dito kay Coach Tim Cone dahil nakita natin, lalo na to si Justin Brown, na pagod pagdating dito sa bandang huli dahil wala nga siyang pahinga.